Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Katatapos lang ng naging bakbakan dito sa board number 1 or top board between Super Grandmaster Fabiano Caruana, ang US Champion 2023, at ang nakalaro din niya sa US Chess Championship na si Hans-Moke Niemann. Medyo maliit ang mundo nila. Nagkita sila dito sa Grand Swiss tournament na pinakamalaking FIDE Swiss tournament sa buong mundo. Okay, sa end part po ng video, titingnan natin kung ano ang standing na kasi ongoing pa ang iba. Ang ginawa ni Caruana, nag-E4, nag-E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, nag-Knight F6, pinasok ni Niemann ang paborito ni Wesley na Berlin, pero nag-anti-Berlin si Fabi. Ayaw niyang pasukin yung equal na queen to queen kagad pag nag-castling. Nag-Bishop C5, yan talaga ang ginagawa niyan. Kinapture na yung knight. Takes at nag-H3 muna para proteksyonan ang paparating na knight G4, ma-pressure ang F2. Dito mga kamatsas, hindi pwede yung capturein ang pawn E5 kasi mayroong queen D4. Okay, maaalangan ang knight tapos may threatening matsas. Delikado ang puti dyan. Kaya dito, H3 muna, Knight D7. Yan naman ang time para depensahan na yan. Knight C3 develop, castle, Bishop E3 tinapatan ang dark square, hinamon. Umilag, castle, Rook E8, Knight D2 para magmamaneuver to C4, Knight F8, Knight C4, Knight G6, bookline pa rin, D4. Ayan. At nawala na po sa talaan ng aklat ang ginawang D4 ni Fabi. Dahil sa mga nagdaang laban, may nagtry na to play A4 at meron na ring nagtry ng Knight E2. Okay? Kaya itong D4, kakaiba. Bishop E6, develop with tempo, threat sa Knight. Kinapture na ang Bishop, good move. Takes. Yun nga lang, syempre, umayos din ang pawn structure na wala ang double pawn. At nag-D5 na. Takes, capture, Queen D7, at nag-Queen D3 para papatong din ng tore dyan at ina-align talaga ni Fabi ang weak D6 pawn. Nag-Bishop takes D5, Queen takes D5, Knight E7, atake sa Queen, umatras at nag-D5 para mawala yung weak pawn na yan. Tinanggap naman ni Fabi, Queen takes D5, Rook FD1 patong, pumatong din sa D-file, Queen E2 umilag, Queen A5, Queen G4, ayan para may mga sundot-sundot mamaya ng Bishop H6, mga ganong timing, at nag-Queen A6, minarkahan ng bad move ang tira ni Niemann. Dapat daw ang tira dito ay Queen C7. Dito kasi lumalabas mga kamatsas, Bishop versus Knight. Kaso ang problema dito ni Niemann, ang Bishop ni Fabi napaka-aktibo. Hindi siya barado eh. Usually, malaki po magagawa ng Bishop sa open and semi-open type of position. Semi-open to eh. Queen A6, balik tayo. Kumapture, good move, takes, and Rook D1. Natumbukan dito ni Fabi ang napakagandang desisyon. Rook D1, hamon sa D-file, at napilitan si Niemann na lumayo talaga. Kasi hindi po pwedeng makikipagsabayan siya. Queen takes D1, ang malaking alalahanin dito ng black ay yung kaniyang mahinang back rank. Delikading yan. Naku, may sundot sa ilalim. Walang remedyo eh. Kung magna-Knight C6, may Queen D7. Delikado talaga ang black. Kaya dito, minabuti na lang ni Niemann na talagang itago muna ang tore. Yun nga lang, naunahan siya ng forma sa 7th rank. Knight G6 at nag-Queen F3. Threatening, Queen takes. Threatening, Queen takes B7. Double attack. Nag-Queen takes A2. At the same time, may depensa. B3 lang. Ayun, para maputol ang pagkakadepensa. Nag-Knight H8. Pang-depensa sa F7. Pero mangyari, yung Knight, tingnan nyo ang itsura. Ang pangit. Queen takes B7. Rook E8. Queen C6 para ingatan lang ang pawn. H6, kinapture ang A7, Queen B1 checking H2, at nag-Rook F8. Tingnan nyo naman ang mga pyesa ni Niemann. Ang pangit mga kamatsas, talagang mahirap ang posisyon niya. Queen C4, Rook D8, B4
Ayan na, unti-unti nang pinaparamdam ni Fabi ang kaniyang extra pawn dyan na nako, mabigat na pass pawn yan. C3, Rook D8, Queen A2. Daanin sa yaman, ika nga ng mga veterano. Iwas, Queen E4, B5, nako, kalakas. King H7 para makailag na sa pressure, B6, dalawang hakbang na lang. F5 para makagulo-gulo ng F4, Queen A4. Talagang si Fabi pag lumamang yan, naku, napakahirap, lilingkisin ka na parang sawa. Ang hirap oh. Matibay si Fabi sa long game talaga. Queen H4, ayun. Threat, Rook D6, Queen E7, nako. Masama ang binabalak, may matchas. Rook G6 persado at dito po, sige, simple lang. Paki-guess nyo po ang huling bitaw ng top seed sa torneo na ito na si Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa simpleng tira pero yan ang pinakatumbok na tira. Resign ang mala engine move na si Niman. Kilala kasing mala engine move ang tirada, no? Pero kay Fabi kasi, mabigat pag long game. Bigat ng tira niya. Kahit nga si Magnus nahihirapan eh. Kung mapapansin nyo po, si Magnus pagkalaban si Caruana sa long game, tabla-tabla lang eh. Madalas tabla. Tinatalo ni Magnus sa rapid at blitz. Pero pag long game, ibang usapan. Talagang yung mga bitaw ni Fabi, malalim, solid. Ang hirap. Kaya talagang deserving ang pagkapanalo niya dito against Niman. Okay? Silipin natin ang standing naman nila. Nangunguna si Salmakhanov Ramazan ng Kazakhstan. Ayan. After round 2 pa lang naman eh. Ibig sabihin, mataas ang tiebreak nito. So, IM lang ha. Galing oh. IM yung nangunguna oh. Mataas ang tiebreak. Caruana, Erigaisi, Predke. Yan po. O, tapos na rin pala eh. Ayan, konti na lang ang perfect points. 4 na lang. Sino kaya makakalaban ni Caruana dito? Maaring yung IM, no, sila maglalaban. Tapos si Erigaisi versus Predke. Abangan natin ang iba pang mga resulta mga kamatsas dito sa ongoing na pinakamalakas na FIDE Swiss System Tournament sa buong mundo. Big time pa ang champion ay tatanggap ng $80,000. Mahigit 4 na milyong piso sa atin yon. Gat Mabi, Pet Malu, big time. Sana magkaroon din tayo ng ganyang klaseng torneo. Okay, maraming salamat po. Waiting tayo sa magiging resulta naman ng round number 3. Nandito lang po ang inyong lingkod, Coach IM Kamatsas, para maihatid sa inyo ang mga nagbabagang resulta ng pangdaigdigang ahedres. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.